Hi guys, it's me again, Angelica Castillo, and welcome to my vlog. Ngayon guys, actually ang pag-uusapan natin today is yung changes pag nag-start ka na mag-call center. Syempre, yan ang mga patok na patok ngayon for this year. Most of the time talaga yan ang gusto ng mga kabataan or ng mga Gen Z is like maging call center kasi ngayon nga yung mataas magpasahod. So, yun na nga. So, guys, ano nga ba yung mga changes? Bigyan ko lang kayo ng brief details about me. So, naging call center ako ng 11 years and 6 months now, di ba? Tagal na. Sobrang tagal na talaga. Nag-handle na ako ng telco. Nag-handle na ako ng retail, ng travel. Wag niyong pansinin ng mga manok. ng travel, and nag-handle na rin ako ng most of the time kasi mga parang business to business, ganyan. Located sa US, sa Canada. So, nag-handle na din ako ng outbound, inbound, chat, at saka email. So, it's a little bit frustrating though kasi andun yung parang magkakaroon ka ng anxiety, andun yung parang marami talagang pagbabago. So, syempre first is yung work schedule mo. So, pag nag-call center ka, of course, andun yung madalas na shifting schedule. Most of the time, lalo na kung international account, pwedeng graveyard, shift or mid-shift, rotating schedule yan. So, may instance na parang nakakahilo yung oras ng schedule mo. Kailangan mo talaga na mag-adjust dun sa schedule na ipiprovide sa'yo most of the time pag call center ka. Second, of course, yung lifestyle mo. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys, ay na nga, yung body clock adjustment mo. So, kung night shift ka, kailangan baguhin yung sleeping pattern mo kasi andyan yung most of the time, syempre, diba, mas sanay tayong natutulog ng gabi at gising tayo ng umaga. But once you become a call center, guys, asahan nyo kailangan gising kayo ng gabi at tulog kayo sa umaga. So, ang mga ganap-ganap ng mga party-party ay hindi nyo talaga yan mapupuntahan kung minsan or kung may event man lang. So, that happens to me kung totoosin kasi may instance na yung mag-ama ko, they were like going somewhere, they were invited to a party and hindi ako nakakasama kasi ngayon nga may work ako ng gabi and I need to have enough sleep para hindi ako antukin sa shift ko. So yun nga. And then syempre yung diet and health ko, usually sobrang lumubo na din talaga ako nung nag-call center ako, guys, kasi naapektuhan yung eating habits ko, and then hindi na healthy yung mga kinakain ko kasi nga kailangan ko rin talagang magising para hindi ako antukin sa trabaho kasi kailangan talaga malabanan mo yung antok kasi nga gabi ang shift ko, di ba? So most of the time ang shift ko niyan is 9 to 6 gabi talaga. So uwi ako niyan umaga 6 PM. Most of the time mainit talaga, sobrang init. And of course, yung communication skills mo, sa una medyo hindi ka pa bihasa sa kung paano mo i-inform or kung paano mo kakausapin eh. Pero masasanay kang magsalita ng English ng tuloy-tuloy. Yung kung paano ka kung dati hindi ka marunong makipag-usap ng dire-diretso sa call center, matututo ka talaga, masasanay ka, and magiging used to it ka sa lengguwahe ng English. Siyempre, matututo ka rin maging kalmado, magiging like professional ka kapag nakakausap ka na, kapag tumagal-tagal ka sa call center. And then din, siyempre, yung stress management. So, may instance talaga na yung volume ng call is minsan sunod-sunod yung tawag. So, yung kailangan meron ka dyang stress management technique eh. Yung tinatawag na kung paano mo i-handle or i-manage yung stress mo kapag syempre madalas sa mga call center queuing laging pumapasok yung call. So nakaka-stress talaga, guys. Andun yung kailangan
alerto ka kasi kapag in-assist mo yung customer mo, tini-take note mo din at the same time yung mga sinasabi nila kasi kung hindi, papaulitin mo sa kanila and mai-stress sila, andiyan yung mumurahin ka, mamaliitin ka. Pero syempre, don't take it too personally. Pero tell you guys, honestly, when I was in call center, nag-iiyak-iyak talaga ang lola mo. Akala mo talaga, inano, masyadong pinersonal ng lola mo ang pagiging ah, ang pagsasabi ng mga foreigner na ganto ganyan. Medyo meron ding mga racist kung tutuusin. So, andiyan din yung social life. Siyempre, magkakaroon ka ng bagong circle of friends. Madalas kasama mo sila sa night out or after shift activities most of the time kasi andyan yung mga inuman. Yan, mga inuman, mga check. Charot. Andun yung mga, alam mo niya na, yung mga makasalanang mga bagay-bagay na hindi dapat magagawa most of the time. So, syempre, yung skills development mo, matututo ka ng mga bagong software, ng mga bagong tools, na kahit hindi mo pinag-aralan, guys, sa kolehiyo, hindi mo pinag-aralan, pero pag mapag-aaralan mo, andyan yung mag-aaral ka kung paano schedule ng, ng, um, no, yung parang tech visit, mga ganyan, pag telco account. So, marami ding mga differences na or changes na may used to it ka. Nakaka-pressure sa una, pero ano siya parang pag tumagal ka na, umabot ka na ng mga 4 years, 5 years, or so, most of the time, parang kahit minumura ka na ng mga customer mo and kung ano na sinasabi sa'yo, parang, it's okay, it's normal, parang ganun, parang, you'll get used to it. Well, sa una talaga, may stress ka, maantok ka, mapapagod ka, pero syempre, para sa pamilya, hindi pwedeng mapagod ka. So, yun lang, ang daming changes, ang daming pagbabago, yung katawan ko, hindi na pumayat. Kasi I always need to eat. I need to eat and to wake up. Or to wake up. Ano ba yung English ko mali? So, yun lang guys. I'm just sharing everything to you guys. Hope you like it and thank you for watching. Bye-bye!